dating janitor, milyonaryo na ngayon. Ang ebidensya, mansyon, magarang sasakyan at maaliwalas na kinabukasan. Salamat sa swerte at diskarte. Ang Pilipino, kahit naghihikahos at lugmok sa kahirapan, ay pilit pa ring lumalaban sa hamon ng buhay. Tulad yan ang kwento ng marami sa atin. At kwento ni Domingo Colina, ang dating janitor na nagsumikap na may ahon sa hirap ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya. Aba, mula sa pagiging taga-kuskus ng sahig at pagiging tindero, biruin nyo ngayon siya ay isa ng milyonaryo? Maganda ang naging taon at napakatayog ng naging buhay nitong si Domingo. Kaya't sabi niya, salamat sa swerte at diskarte. Magpapasalamat po ako doon sa experience ko. 15 taong empleyado bilang janitor sa Philippine General Hospital o PGH si JR. Pero ngayon, milyonaryo na siya. Bata pa lang si JR nang makipagsapalaran siya sa Maynila. Iba't ibang hanap buhay ang kanyang pinasok, makapag-aral lamang. Sa umaga, estudyante sa FEU. Sa gabi, janitor. Pag umuwi ako sa gabi, ang pagkain ko noon, kanin na tutong. Tapos yung kape, yan ang ulam ko. Pagka kasi ayaw ako na tatay ko na mag-aral eh. Ngunit dahil hindi siya makapasa sa civil service exams noon, hindi siya mabigyan ng tamang posisyon sa trabaho, kaya umuwi sa pagiging janitor. Kahit na sa mababang posisyon, alam ko na may mararating kami pagka siya yung napangasawa ko. Kasi masinop siya, napag-aral niya ang sarili niya sa kanyang sariling pamamaraan. 7,000 piso ang sweldo ni JR kada buwan noon bilang janitor. Pero 500 piso lang ang kanyang naiuwi dahil marami raw silang mag-asawa na bayarin sa opisina. Taong 2004, isang pagsubok ang dumating sa mag-asawa. Nasunog ang nirerentahan nilang apartment, pero hindi naman naabo ang kumpiyansa ni JR. Doon pa ako nakapag-isip na kailangan ko na siguro paalam sa community, sa PGH, kasi nabaon kami lalo sa utang. Malit ang sweldo ko, ma'am. Walang ibang tumutulong sa amin, ma'am eh. Enero taong 2005, kinailangan ng magpaalam ni JR sa naging kapamilya sa PGH sa loob ng 15 taon. He was considered as a very responsible employee here, very respected friendly by everybody. Nakipagsapalaran ang mag-asawa gamit ang naitatabing 7,000 piso para sa papasuking negosyo ni JR. Sa kanyang pagsisipag ay kanyang naging puhunan, laway lang. Mula sa unang kita na 500 piso isang linggo, ngayon pakiusap nga lang ni JR, sikreto na lang ang halaga ng kanyang kinikita kada buwan. Pero ganun pa man, eto na ang ebidensya. Enero 2007, nakabili ng lupang 400 square meters na nagkakahalaga ng humigit kumulang na 2 milyong piso. Oktubre 2007, natapos ang bahay na pinatayo rito na nagkakahalaga ng humigit na 7 milyong piso. O hindi ba ang galing ni JR? Kung dati, bus at tricycle ang sinasakyan papunta ng PGH bilang janitor, ngayon may sarili na siyang sasakyan. Napangarap ko na mapag-aral ng mga anak ko. Sa magandang eskwela na sila ngayon. Savings po, meron na. Bagong lipat kami dito, hindi kami nakatulog. Ito na ba yun? Ito na ba yun? Kasi po, bago dumating naman kami dito, maraming hirap na dinaanan din kami. Meron yung mga tao na parang binabaliwala kami, pinagsasaraduhan kami ng pinto, akala nila mangungutang kami. Todo buhos na biyaya marahil ang may tatawag sa nangyari sa buhay ng mag-anak ni JR, lalo na ngayong 2007. Lubos-lubos ang kanyang thank you. Higit sa lahat, dahil naibangon na raw niya ang dignidad bilang tao. Kahit na mula sa pagiging janitor, ay naging milyonaryo. Ang tao kasi, ang ultimate goal niya is to survive. Kung ikaw ay naniniwala sa ginagawa mo, at alam mo na pag nagtsatsaga ka, bibigyan mo ng pagsisikap yung ginagawa mo,
sa kadahilan ng gusto mo kumita ng malaki na hindi ka nang aargabyano ng ibang tao, posible yun. Ipapasalamat po ako doon sa experience ko. Yung mga bagay pala na nangyari sa akin, may purpose po pala. Para palagi maging matatag ako. Habang ang marami sa atin ay mahilig magreklamo, madalas nakakaligtaan nating magpasalamat sa araw-araw na biyaya na inireregalo sa atin. Ang pagtatanghal namin ngayong gabi ay paalaala lamang sa ating lahat na ang buhay ay masaya at maganda kung marunong tayong magpasalamat. So ako po, isa rin sa mga na-invite kagaya nyo, okay? So ako po dati na-invite, matagal na. 2 years and 6 months na ako dito sa ipapaliwanag ko sa inyo. Kagaya ng sabi ng pare ko, medyo malayo sa linya namin yung ipapaliwanag ko. Wiring ng bahay at building ang alam namin. Pamilyar ba kayo doon? Electrical yung background namin. At 7 taon na akong empleyado sa Makati. 6,000 isang buwan. Okay? So electrical, ganda nung natapos. Hindi nga lang kagandahan yung naging resulta, okay? So, ayun po yung buhay namin dati. So, malayo sa linya ko ipapaliwanag ko sa inyo, kaya lang ang amin, dito ho nagbago yung buhay namin. So, ang amin, pakinggan nyo lang, walang commitment, pag nagustuhan nyo, pagtulungan natin, kung halimbawa narinig nyo, at hindi naman kayo na interest, wala akong problema. Maliwanag ko ba? Wala ko itong pilitan, okay? Kaya lang, tapatin ko kayo, no? In case na hindi ko kayo mai-interest, meron ng bintana dun sa dulo bukas. Siyempre, bukas, sir, anong pakinabang nun? Ihuhulog namin isa-isa yung ayaw. Okay, na-interest ka na kagad, sir? Okay? Ang bilis na. Parang napauho ko kagad. So, kagaya ng sabi ko, malayong-malayo sa linya ko to. Kasi, biruin mo wiring ng bahay at building ang natapos ko. Pamilyar kayo sa Glorieta? Glorieta, sumabog, di ba, ma'am? Ako ang nag-wiring. Wala pa akong suspect at huwag niyo akong ituro. Kasi nung winawiringan ko siya, inaantok ko ako eh. Medyo napalit-palit ko yung mga wire, okay? So, ang masarap lang ho dito, na-invite ako ng kaibigan ko. In-invite ako nang hindi ko alam, kagaya nung iba yung tinanong ng parang Randy ko. So, in-invite ako, sabi sa akin, pare, sama ka. Sumama naman ako. Kagaya rin ako nung karamihan na sumama ng walang alam. Kaladkarin din po ako, okay? So, mabilis lang ako ma-invite, okay? Dinala niya ako sa Starbucks. Alam niyo, no, nung in-invite niya ako, may in-invite pa siyang ibang tao. Ang in-invite niya, lalaki, abogado. So, nung dumating yun yung nag-explain sa akin. Bakit? Kung yung kaibigan ko magpapaliwanag, naku, patayan. Puro baraha aabutin yan sa akin. Bakit? Ka-close mo di ba? So, ang nag-invite, ibang tao, abogado, lalaki. So, nung pinaliwanagan niya ako ng product, nainganyo ako. Lalo nung pinaliwanagan ako ng kitaan, lalo ako nainganyo. Okay? Ngayon, nag-full time na ako. Pero alam niyo, no, bago ako napasok dito, galing ko kami sa wala. Dati akong taga-Pasig. Pamilyar ba kayo sa Pasig? May taga-Pasig ba dito? O ang bahay namin, likod ng palengke ng Pasig. Pamilyar kayo doon? Okay? Likod namin Ilog Pasig. Sa amin yung napakasarap at napakasayang lugar. Bakit? Kapag umuulan, kami yung binabaha hanggang Baywang. Siguro nabalitaan nyo yung Pasig, Pateros, Taguig, binaha kami yun. Okay? Ang tagal ko dyan nakatira, pumapasok kami nakabangka, yung motor namin lumulubog, ang hirap ng buhay. Kaya lang, nung na-invite kami dito, nagbago yung buhay namin. At alam niyo ba na ang nanay ko po dati, manicurista po, ang ginagawa niya, yung tagalinis ng kuko. Tatay ko naman 5 taon pa lang ako patay na. So laki ho kami sa wala. Kaya lang, ang masarap nga, binago ng Vita Plus yung buhay namin, 720 degrees. Ang daming ikot nun. Okay? So kaya ako nag-full time kasi 7 years po ako sa Makati, 6,000 lang isang buwan. Kaya lang, nung narinig ko yung sistema, nagbago yung buhay namin, maraming nangyari sa buhay namin na pwede rin mangyari sa inyo. Ito po kung mai-interest lang naman, okay? Kung hindi naman, wala akong problema kasi yung gwardiya ko nakakasana yung basuka. So ako naman kaya ako nag-full time dito kasi extraordinary yung mga nangyari sa amin dito, okay? Sa laki ng kita, maraming nangyari sa buhay namin dahil sa ganito pong sistema, okay? O dahil sa ganitong sistema, kwento ko lang bahagya kung ano yung mga nangyari sa buhay namin. Nang sa ganun maengganyo kayong makinig, okay? So kami po ina-invite lang para magpaliwanag sa inyo, okay? Kasi yung mga nag-invite sa inyo, tinutulungan namin, okay? Actually, wala ko dapat ako ngayon dito. Bakit? May taping ko kami ngayon, Joaquin Bordado. Nanonood ka ba nun, sir? Yan, balik tayo. Kaya ako nag-full time, sa laki ko ng kita, ito yung mga nangyari sa buhay ko. Ito, kwento ko lang bahagya, no? Dahil sa ganitong sistema, ito ho, nakapagpatayo po ako ng bahay. O ito na yung bahay ko ngayon, okay?
O hindi na masama, okay? Bukod doon, nakabili po ako ng bagong Toyota RAV4. Kaya ako naman kinukwento kasi nga gusto namin, pakinggan yung papaliwanag namin. Sayang kasi lahat ng pasyal natin, okay? Bukod doon, eto ho masarap. Kabibili ko lang po ng top of the line na Toyota Camry. Yan, okay? So alam nyo, no, 2 years and 6 months po ako dito. Alam nyo, nabili kong Toyota Camry, walang susi. Ito yung susi niya, sensor lang nasa gilid ng balakang ko. Alam nyo, no, pag lumapit ka, bulungan mo lang yung kotse, bukas. Bubukas? Ikaw nga man, bulungan kita, bukas. Bumukas nga, oh. Huwag ka nang lumingon, sir. Alam nyo, pag pumasok ako ng tunnel, madilim, biglang lumiliwanag. Sumisindi biglang mag-isa yung ilaw. Pag lumabas ka umambon, biglang under wiper. Natakot nga ako nung una eh. Kakala ko may multo. Bili mo uma-under mag-isa, yung pala automatic lahat, okay? So sabi nila, ba't ang dami namin nakuha o nabili? Isa lang sagot. Malaki sweldo namin, okay? At sa laki ng sweldo, marami yung nangyari sa buhay namin. Kami yung nagkakaroon ng cheque dito kada Biyernes, okay? Naalala nyo pa yung date nung nakaraang Biyernes? April 11, nung last Friday. O, ito yung nakuha kong cheque yan, nung last Friday. Ito. Ayan. So, nung last Friday, April 11, 3 cheque po, magkano yung isang linggo kong nakuha? Pwede na yan, pang kape-kape. Di ba? 214,000, 3 cheque po yan. At ang 1 week ko, hirap po dyan ng McDo Jollibee. Bakit? Hindi ko sa kanila yung manok. Spaghetti, palabok, kanin, kuryente, tubig, tauan, pasweldo, renta. Tawag ko doon, pag negosyante ka, overhead. Ito 1 week namin. At magkano Jollibee at McDo kung tatayo nyo? Mahalo yun. So ito 1 week, April 11, bawasan mo 7 araw. O April 4, o ito naman yung binigay sa akin ng April 4, magkano hubasan nyo? O ngayon, 2 linggong sweldo, pag pinagsama po siya, magkano po yung total niya? 2 weeks. Di ba konting-konti na lang, kalahating milyon na? O pwede na ako bumili ng kotse. At linawin ko, hindi ko kayo in-invite para bentahan. Pangalawa, hindi kayo in-invite para gawing taga-benta. Maliwanag po ba? Hindi ko kami nagbabahay-bahay katok-katok, ha? Okay? Bago mag-April 4, ito sinundan yan, March 28, magkano po basa nyo? O 135,000. Lumiit. Bakit? Huwebes Santo at Biyernes Santo, wala pong pasok. 3 araw lang yan, 135,000. Pwede na. Bago mag-April, bago mag-March 28, ito naman yung March 21, magkano? O ngayon, pagsamahan nyo 1 buwan. Ayan o, magkano po siya sa loob ng 1 buwan? Malaki ho yan, 700,000 mahigit. O bukas, anong araw? Huwebes, sunod sa Huwebes, ano? Alam nyo, check ko sa Biyernes, 223,000. Pwede na yun, sir. At yun po 1 linggo. Okay? O bago ko paliwanag kung paano kami kumikita ng malaki, paliwanag kong konti yung product. Alam nyo, dito sa cheque ho namin, bangko namin, security bank ka, kahit saan security bank nyo ipapalit, pwede. Nakuha nyo ang cheque dito. Pumunta ka ng Cebu, may security bank, papalit mo, pwede ho. Online naman ho sila. Alam nyo yung tax ko, 70, minsan 80,000, minsan 90,000. Yan yung binabawas na 10% sa sweldo ko sa loob ng 1 buwan. Alam niyo yung tax ko na 80,000 1 buwan, sweldo na po yan ng doktor na pumuntang abroad na hindi na ho doktor. Ano na trabaho? Nagto 2 years aral pa yon, di ba? At alam niyo yung 80,000 na tax code, sweldo na yan ng big boss sa Makati. Mahirap na makausap yun, sir. Naka long sleeve na yan eh. Naka necktie pa iba. Yung iba, sir, may bulaklak pa dito, di ba? Yung iba, ma'am, may bulak pa dito. Di ba? Totoo yun, yung boss namin, 24,000 naman, ang hirap kausap, laging busy. Busy, tapos walang ipon. Ang busy ng tao, sila Henry C. Lucio Tan, Lopez. Busy ka na marami kang pera. Ang masakit, busy ka, wala kang pera, puro ka utang. Tusukin kong ilong mo eh. Di ba? Hindi ko linyan, ayaw ko pumunta dyan. Kikinig ka lang naman, libre naman, wala namang babayaran. Okay ba yon? So ngamin, pakinggan mo lang, intindihin mo, pag may tanong sa huli na, okay? Pag may tumanong, may nagtanong, gigripuhan namin, okay? Tanong ka, sir, sige, subukan mo. Okay? So ako po si Gary, okay? Matagal na ako dito. Pero bago ko paliwanag yung kitaan,